Antok na ang mami ni Ryan. Nandito na ako sa bahay. Hindi pa ako bumababa. Nagpapaano lang ako ng paa. Nagpapatik-tik. Nagpalit ako ng sapatos. Ang iba kasi yung gamit ko kanina. Tapos, nakatapos na tayo ng training. May trabaho na tayo. Ang schedule kasi ng training ko is 11 to 3 a.m. 11 p.m. to 3 a.m. So, ako na lang yung nasa lansangan ngayon dito. Hindi, antok na ako. Wala kasi yung tulog ka Nina. Ay, kahapon, nung araw. Kasi hindi ako nakatulog kay Ryle. Pinipilit kong matulog pero hindi naman ako nakatulog. Hindi ako makapaniwala. May trabaho na si Dora. So, mamaya, mag-i-start ako ng 6 o'clock. Pero ang out ko is 3 a.m. Ayun ang struggle namin. Diyan ko na iiwanan si Ryle ng alas 6 ng hapon. So, hindi ko alam kung ano mangyayari. Kasi nung iniwanan ko siya ng isang gabi, iyak siya ng iyak hanggang minalat siya. Malat yung boses ni Ryle. Sana naman magawa ng paraan ni Diyosawa na hindi siya umiyak ng matindi kasi nakakaawa yung bata. Sabi ko kasi kapag umiiyak buhatin niya o kaya ilagay niya dun sa trolley. Tapos gawin niya lahat para hindi umiyak sila na matindi kasi nakakaawa yung bata. So hindi ko naman gustong iwanan si Ryle pero kailangan ng mag-work ng nanay. Kasi gusto kong magkaroon ng ng hulog yung tax ko rito para legal na tayo dito sa Netherlands para just in case na magkasilipan sa sa tax. Alam niyo na ba yun? Kasi dati kasi sa Poland nagka-problema ako diyan yung agency ko hindi ko binabayaran sa tax kaya ang daming naging problema nung nag-process ako ng dokumento. So, yun lang talaga yung pinaka number 1 na habol ko din. Tapos, nagtatrabaho ako na mas mahaba pa rin yung naging oras ko kay Ryle sa araw. Pero kasi si Ryle kasi papasok na yan sa school. Inuunti-unti ko lang yung hindi siya mabigla. Tapos, medyo nahirapan ako kanina nung pumasok ako, nung umalis ako ng mga dadang alas 10 or 10:20 dito kagabi. Kasi yung dinaanan kong ruta, puro snow. Kinakabahan ako kasi baka ma-stranded daw sa daan. Tapos, tatawagan ko pa sila Diyosawa. Tapos yung kapatid niya, nakakahiya din naman. Kasi pagod din sila sa trabaho. Buti na lang nakaraos ako. Nag-pray talaga ako dun sa daan. Pero, nung pa uwi, hindi na ako dumaan doon. Nag-ibang ruta na ako. So, thankful naman na nakauwi tayo ng matiwasay. Tapos iniisip ko kung pupunta ako sa kwarto, baka magising kasi si Diyosawa kasi gigising na rin yun ng maaga at maaga din ang pasok niya. 6:30 yata ang pasok niya. So maaga siya nagising. Iniisip ko kung papanik ako dun sa taas or dito na lang ako sa salas muna magpapahinga. Pero baka kasi sila iniisip ko magising hanapin ako. Hindi ko alam kung papanik ako sa taas or ano. Pero maglilinis muna ako, magsha-shower muna ako. Para makapag, naman, pag pumunta sa bed, malinis. Siyempre, naalikabukan ako tapos yung mga hinawak-hawakan ko. Nagugas naman ako ng kamay kanina. Pero pa rin yung malinis ka talaga. Hanggang ako makapaglinis ako ng maayos. Natutulog na rin sila eh. Hindi naman dinig sa taas yung yung ingay dito sa baba, sa toilet, saka sa shower room, hindi naman dinig. So, tambay na lang ako dito muna. Pag-isip ako, papanig ako. Pagkatapos ko mag-shower, hindi naman ako nagugutom. Gusto ko na lang matulog. Kita niyo yung mata ko, antok na antok. Pero nag-enjoy ako sa trabaho ko. Sabi nga ng ko, pinaka-leader ko, babalik ka pa ba? Kasi may iba nga daw kasi hindi bumabalik. Pero actually guys, napakadali ng trabaho. Walang sinabi dun sa mga dati kong trabaho. Nadali lang siya. Meron lang talagang time na may buhat. Pero hindi ka naman nila inuobliga magbuhat ng mabigat. Kasi nga
Kapag di mo kaya, ipabuhat mo sa iba. Yun ang magpatulong ka. Yun ang nila, sinasabi nila sa akin. Kahit nung sa interview, medyo kinakabahan ako kasi yung kwan ng klase ng trabaho is kakaiba sa dati kong experience na trabaho. So, bagong-bago talaga tong experience na to sa akin. So, lalo ako na-challenge. Akala nila hindi na ako babalik. So, sabi niya ganun. Tapos, nung sinabi ng leader na may schedule ka na, mamaya, papasok ka ng alas 6. O sige ka po, papasok na ako. Since na naman ako magtrabaho talaga, willing na ako magtrabaho, sakripisyo na lang talaga kay Rahel. Naawa talaga ako sa bata kapag umiiyak. Nung iniwanan ko kasi siya, sinendan ako ni Josawa ng mga voicemail na grabe yung iyak ni Rahel. May time na ganun talaga si Rahel pag iniwanan ko. Pero kailan matututo si Rahel? Hindi naman pwedeng lagi kami mag-asama. Ang hirap din naman talaga ng ganun sitwasyon. Kailangan talaga namin magsakripisyo pareho. Tapos, yung nakaka-paranoid na lagi ko sinasabi ko sa asawa na lagi niyang tingnan si Rahel. Huwag niyang aalisin sa mata niya. Kasi, ang alaga lang naman na mangyayari ni Josawa kay Rahel is yung pag-alis ko ng alas 6. So, siya na yung mag-handle sa dinner ni Rahel, tapos paligo, patulog, yun. Yun nga lang kasi si Rahel kasi nagbe-breastfeeding pa sa akin, so baka yun ang hanap-hanapin niya. Yung pagpatulog sa kanya kasi nga, nadedi pa siya. So, tingnan na lang natin. Sa umpisa lang naman siguro mahihirapan si Rahel. Tapos, Sabado naman na bukas, kaya makaka-adjust yun ng 2 weekend. Tapos sa Monday, diretso trabaho na ako. Tapos may pa pala ako, may part-time pa akong tinanggap. Kasi kaya ako tinanggap yung part-time is para yun yung magamit ko dun sa belasting deed ni Rahel. Para mas makakuha ko ng refund doon sa school kasi part-time lang yung gagamitin ko doon. So, kayanin natin yan kasi yung part-time is lang naman, Monday and Friday lang, 2 araw lang. Pero each day is 4 hours. Madali lang naman din yung trabaho. Easy lang din. So, wish me luck. Pero parang sa akin, lang naman yun. Madali lang talaga as in kumpara sa mga naranasan kong trabaho, lalo na sa Taiwan. Ay, ang hirap ng trabaho sa Taiwan kumpara dun sa mga trabaho dito. Tapos yung trabaho ko ngayon, guys, hindi ka nila minomonitor, basta magtrabaho kung magtrabaho. Yung iba nga doon nagdadaldalan, yung ibang lahi may magjojowa-jowa pa, nag-uusap sila madalas. Wala lang, ganun. Basta matapos yun lang yung trabaho. Ang sarap pala ng surroundings na ganun. Yung walang nagsisilipan sa trabaho. Ako kasi, nung naturuan ako, bahala kayo dyan, magkwentuhan ako, basta magtatrabaho ko. Siyempre, na-enjoy ko kasi bago sa akin yung trabaho. Kadali-dali lang naman ng trabaho. Yung, kasi siya, yung mga, parang parcel siya. Yung mga parcel. Tapos, nasa paleta siya, tapos iba-barcode mo lang by location. Napakadali, as in, napakadali. Tapos meron silang tinuro sa akin na yung AP something, yung parang lifter. Yun, dun lang ako medyo struggle kasi first time ko mag-operate nun. Pero sabi naman nagtitraining sa akin, marunong ako mag-drive, easy na lang to sa'yo. Sa ngayon kasi, ganyan lang talaga sa una, yung parang hirap ka mag-control, pero ilang araw lang marunong ka na. Okay lang yan. Sabi nga nun sa akin. Tapos sinabi din ng leader, matututo ka dyan, wag kang mag-alala. Kasi siya din daw na nag-struggle. So, ayun lang guys. Next time update ko kayo kasi antok na talaga ako. So, see you on my next vlog. Bye! Be kind! Sabi ko, be kind. update ko kayo regarding sa mga trabaho dito sa Netherlands. Baka yung iba gusto mag-apply din dito. Or malay nyo, magka-chance